sa papunta sa probinsya. Ingatan niyo po sila, Lord. Kayo po ang bahala sa amin sa maghapong ito. Pangunahan niyo po kami sa araw na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating pagbibigay, hayaan niyo pong basahin ko po ang nabasa na nating mga talata. Ito po ay nasa ika-6 na kabanata ng Mateo, talatang 11 hanggang 21. Matthew chapter 6. Nabasa na po natin yan kanina. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang. May nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirahang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Verse 21. For where your treasure is, there your heart be also. Ang kayamanang inimpok sa lupa, tiyak na mawawala. Ngunit ang kayamanang inimpok sa kalangitan, ito ay mananatili at may kaagapay pang gantimpala at karangalan. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat kami bilang inyong mga anak ay hindi niyo po pinababayaan. Tulad po ng aming nabasa sa ika-6 na kabanata ng Mateo. Ang mga halaman, ang mga ibon, hindi naman sila gumagalaw, kumikilos at hindi sila nagtatrabaho at nag-iipon. Ngunit hindi mo sila pinabayaan. Hindi sila nauubusan ng pagkain. At sila rin po, Panginoon, ang mga halaman ay namumulaklak at patuloy na nagpapakita ng kagandahan. Kaya, Panginoon, kami naman po, nawa ay inyong samahan. Salamat po sapagkat kami ay inyong lubos na pinagpala. Pinagpapala nyo kami, hindi lamang sa aming mga pinansyal na pangangailangan, kung hindi kami ay pinagpala mo sapagkat natanggap namin ang inyong kapatawaran at ang inyong pagsubaybay at higit sa lahat ang gantimpala ng buhay na walang hanggan. Pagpalaan niyo po ang aming mga handog at gamitin ito para sa patuloy na paglago ng inyong gawain. Patuloy niyo pong pag-ibayuhin ang bawat isa at makamtan namin ang biyayang nararapat at biyayang na maibibigay niyo sa amin. Sa iyo po namin ibabalik ang papuri at pasasalamat sa ngalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Tayo po ay awit ng pasasalamat. Nasabi po sa Proverbs 23:26, My son, give me your heart and let your eyes observe my ways.
Tumayo po tayo lahat sa pag-awit ng mga sinasabi po sa Psalm 42 verse 1, As the deer pants for the water brooks, so my soul pants for thee. Awitin po natin na as the deer pants for the water. Peace.
Savior, I surrender all to Jesus. I surrender all to be my freely. I will ever love and trust in me, His presence daily. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender me, Savior, holy time. May the Holy Spirit fill me. May I know Thy power divine. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender all. I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessings fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Para tayo mayroong stone heads na inarrange ni Timmy. Good morning, Carlo. Busy ka dyan, Carlo. Wala yung number 3? Wala po eh. Wala po sa lyrics. Base po sa ating schedule ng ating mga aralin, tayo po ay binago po natin ang ating aralin noong nakaraang Pasko dahil ito po ay okasyon ng Pasko. At ngayon po ay babalik tayo sa aklat ng Roma. Romans chapter 4. Nasa chapter 4 na po tayo. Okay, mag-alala. Matatapos natin ang ating Biblia kapag tayo ay nakarating na sa Book of Genesis. Book of Revelation. Tayo po magsitayong lahat sa pagbasa ng banal na kasulatan. Romans chapter 4. Dahil ito po ay ating magiging aralin, basahin na po natin ang kabanatang 4,
talatang 1 hanggang 12. Pero ang ating pong pag-aaralan ay talatang 1 hanggang 5. No? Romans chapter 4, verse 1 to 12. Tungkol kay Abraham na ating ninuno, ano naman kaya ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung itinuring siya na Diyos, kung itinuring siya ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga nagawa, dahil sa mga nagawa niya, may pagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang may pagmamalaki sa paningin ng Diyos. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya itinuring ng Diyos na matuwid. Ang ibinibigay na sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob kung hindi kabayaran. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay tinuring na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya tinawag ni David na pinagpala ang taong itinuring ng Diyos na matuwid nang hindi dahil sa sarili nitong mga gawa. Sinabi niya, pinagpala ang mga taong pinatawad na ang pagsuway at ang mga taong pinawi na ang mga kasalanan. Pinagpala ang taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Ang pagpapala, kayang ito para lamang sa mga tuli? Hindi. Ito'y para rin sa mga hindi tuli. Sinasabi natin, batay sa kasulatan na itinuring ng matuwid ng Diyos si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Verse 10. Kailan iyon nangyari? Bago siya tinuli o pagkatapos? Bago siya tinuli at hindi pagkatapos. Ang kanyang pagtutuli ay naging tanda na siya ay tinuring na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya noong hindi pa siya tuli. Kaya't siya ay naging ama sa lahat ng mga sumasampalataya sa Diyos. At sa gayon, siya ay tinuring na matuwid kahit hindi siya tinuli. At siya ay ama rin ng mga tuli, hindi lamang dahil sa kanilang pagiging tuli, kundi dahil sa sila'y sumunod sa halimbawa ng pananampalataya ng ating ninunong si Abraham noong bago pa siya tuliin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po inyong samahan sa pagpapahayag ng inyong salita. Kayo po ang siyang nagbigay nito at ito ay inyong hiningahan upang aming matutunan na ito ay para sa aming kapakinabangan. Ito ang mga bagay na inyong isinulat para kami ay matuto. Para kami ay magbago. Para ang bawat isa sa amin ay manampalataya sa aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Maraming pong salamat sa mga nasasaad sa inyong banal na kasulatan. Nawa po, Panginoon, ay buksan nyo ang aming mga puso at maging totoo ang mga sinabi mo sa aklat ng Hebreo. Sa araw na ito, kung aming maririnig ang inyong salita, nawa, Panginoon, ay huwag naming patigasin ang aming mga puso. Kayo po ang pumagitna, kayo po ang siyang magbukas ng aming isip, kayo po ang magbukas ng aming puso. At kami, bilang iyong mga anak, katulad ng sinabi ng aming Panginoong Hesus, my sheep hear my voice, and I know them. Maraming salamat po. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Ako po ay nag-iisip ng aking introduction. Nakikita ko po itong ating mga kabataan talagang nagdadala ng mga boyfriend, girlfriend, lalakas ng mga loob. Tibay ng loob. Lakas, tibay ng puso.
Sa kapanahonan ko po, nung ako ay high school, hanggang ngayon sa aming bayan, kaya po ang aking pamangkin ay nakapag-asawa sa edad na, no? Darling, no? 14. Dahil siya po ay nanligaw. Nakita ng magulang ng babae. Kinagabihan, yung mga magulang, dinala yung babae sa bahay ng aking kapatid. At sinabi, ibibigay ko na ang aking anak sa inyo. Dahil mahirap po sa aming bayan ang pinag-uusapan. Kaya nung kapanahonan ko po, hindi ako nanligaw ng maaga. Ang buhay ko ay tinuto ko sa sports. Puro sports. Ako po ay isang atleta ng aming eskwelahan. Kaya kahit hindi po ako mag-aral, kilala po ako sa aking eskwela. Dahil ako po ay isang atleta. Ako po ay hindi matangkad, kaya hindi po ako naglaro ng basketball. Hindi rin po ako mahaba ang paa upang sumali sa mahabang takbuhan. Ang akin pong nilaro ay football. Football, kasi nga walang sumali. Kaya yun ang pinili kong sport. At doon nakatutok ang aking panahon. At itinuto ko rin ang aking sarili sa pag-aaral ng kolehiyo. Sinabihan ako ng aking mga magulang at aking panganay na kapatid, sapagkat ang aking kapatid nag-aaral na pagiging civil engineering dito sa Maynila. At nang siya ay umuwi isang araw, ang sabi niya sa akin, Celso, dahil napakasipag mo, sa iyo na namin iiwanan ang lupain. Ito. Ako po ay umiyak ng napakatagal. Hindi ako makausap ng aking ama, hindi ako makausap ng aking kuya. Sapagkat tinitingnan ko ang kalyo ng aking mga kamay. Kaya sabi ko, ako po ay mag-aaral. Tutok po ako doon. At yun ang aking sinundan. At ito po ang aking introduction. Sapagkat ang ating pong pag-aaralan dito ay isang tao na walang ginawa kung hindi sumunod sa Panginoong Diyos. Romans chapter 1 verse 4, verse 1. Tungkol kay Abraham na ating ninuno, ano naman ang masasabi niya, ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kami po ay nag-aaral ng hermeneutics at tinatawag nating exegesis. Sa palagay ko po ay nag-i-exist na sa aking utak. Sa aking ulo, kaya sumasakit na ang aking ulo palagi pag ako ay nag-aaral. Tungkol kay Abraham na ating ninuno, anong ibig sabihin po nito? Ating balikan ang mga nakaraang talata. Saan po makikita yon? Sa talata o sa kabanatang 3. Ano? Sa kabanatang 3 ng Romans. Sa huling bahagi ng 3 kabanata, na ibahagi sa atin ang salitang ibinigay pa ni Pastor at in-assignment sa atin. Sino nakakaalam? Propitiation. Okay. Ano ang ibig sabihin ng propitiation? Pangpalubag loob. Pagpawi ng galit o pangpawi ng puot. Ang Diyos ang Diyos ay naghayag ng kanyang puot. Bakit? Sa verse 23,
ng chapter 3 ay mababasa natin na ang ganito. Sapagkat ang lahat ay nagkasala. At walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa chapter 1 ng same book, na aklat ng Romans, ang sabi doon sa verse 18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. At sa talatang 21, kahit nakilala nila ang Diyos, siya hindi pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man sa halip. Naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Yan po ay sa chapter 1. Verse 22 ng chapter 1, sila ay nagmarunong. Kasi tinitingnan natin dito kung ano naman ang ating pinag-aaralan ay verse 1 ng chapter 4. No? Ano naman ang masasabi ng ating ninunong Abraham tungkol dito? Verse 23 ng chapter 1, tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan. Bakit hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos ang mga tao? Dahil hindi pa nila naaabot ang Diyos ay kanila nang tinalikuran. Sila ay nagmarunong gumawa ng iba't ibang anyo upang kanilang sambahin maliban sa Diyos. Hindi na nga nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, tumalikod pa. Sound familiar? Ngunit dahil sa likas sa Diyos, karakter ng Diyos, ang mapagmahal, hindi madaling magalit ayon sa aklat ng mga awit, kabanatang 103, siya ay matimpiin at mahabang pagtitimpi. Kapag ang isang tao ay nagtitimpi, siya ay nagtitiis. No? Katulad ng Diyos sa verse 25 ng chapter 3, ang Diyos ay matiisin. Siya ay mapagtimpi. Pinagtiisan niya ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ang pinag-uusapan dito ay pananampalataya. Sapagkat ang lahat ay nagkasala, ang lahat hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, pero kung itutuloy natin ang pagbabasa, dahil sa pananampalataya, sila ay nagkaroon ng katuwiran sa paningin ng Diyos. Sa pamamagitan nino? Pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yan po ay nasa sa verse 24. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog, pampalubag loob. Yung sinasabi ni Pastor, propitiation. Yan po ay makikita sa verse 25 ng chapter 3. Upang sa pamamagitan niya o pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Kaya ang argumento ay ganito. Papaano magiging matuwid ang mga tao? Ito ba'y sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan o sa pamamagitan ng pananampalataya? Kaya sa unang talata pa lamang ng Kabanatang 4
ng Roma ay hinalimbawa na kaagad ni Apostol Pablo si Abraham. Kaya mababasa natin sa talatang 4 ng Roma tungkol kay Abraham na ating ninuno. Ano naman ang masasabi niya rito? Sino dito ang tumatanggap ng 4Ps? Marami sa atin ang tumatanggap ng 4Ps. Ito po ay aking sinaliksik at pinag-aralan. Napakahalaga po ng 4Ps sa mga Hudyo. Tandaan niyo ang 4 na P. Una, Pentateuch. Hindi naman puligid sa inyo kung ano ang Pentateuch. The 5 book of Moses. Napakahalaga po niyan sa mga Hudyo. Ito po ang kanilang pinaninindigan. Actually, hanggang sa mga Sadducees, mga Pariseo, hanggang kay Apostol Pablo, memorya po nila ang Pentateuch. So, first P. Pangalawang napakahalaga sa mga Hudyo, the second P, Patriarch. Sino-sino ba ang patriarch? Ang patriarchs po ay nagsimula kay Father Abraham has 7 children. Oh, you're wrong. Father Abraham has 7 children. Basahin niyo po ang aklat ng Genesis. Pero ang pinili lamang ay iisa. Si Isaac. Sino ang panganay? Ismael. Pangalawa lamang si Isaac. Pero ang pangako ng Diyos, ang lipi ni Abraham na magiging pinili ay magmumula kay Sarah. Kaya siya po ay si Isaac. Kaya ang pagkakalam natin, iisa lamang ang anak ni Isaac. Pero bago siya mamatay, siya po ay nagkaroon pa ng 5 anak. Kaya sa ating awitin, hindi po ito magkakamali sa Father Abraham has 7 children. Yan po sa mga bata, tinuturo natin yan. So, 4 P's. Una, Pentateuch. Pangalawa, the Patriarchs. Pangatlong P na mahalaga sa mga Hudyo. The prophets. Yes, correct. All the prophets. Napakahalaga po sa kanila sapagkat sinabi sa banal na kasulatan, sinabi ni Isaiah, ni Jeremiah, Elijah is a prophet. Kilala po nilang lahat yan. Pangapat. Tinuro ko po ito sa mga young people during sa discipleship. Pandesal. lagi kasi yun ang merienda, ito po ay tinatawag sa kanila na place of worship. The temple. Napakahalaga po sa kanila yan. Sirain nyo na ang lahat, wag lamang ang kanilang templo. Kaya nagalit ang mga Pariseo kay sa ating Panginoong Hesus sapagkat sinabi niya, before Abraham, I am. Gibain ninyo ang templong ito at ito itatayo ko sa loob ng 3 araw. And the Jews were very furious. Kasi napakahalaga po sa kanila noon. Si Abraham ang pinakaama sa patriarchs. Kaya kapag ikaw ay nagsalita sa harap ng mga Hudyo, ginawa ni Apostol Pablo, kasi alam niya ito, na halimbawa ng salaysay, ay sinumulan niya na, ano na kaya ang ibig sabihin nito kung pag-usapan natin ay si Abraham? Kaya, siya ay binigay na halimbawa ni Apostol Pablo. Tungkol kay Abraham na ating ninuno. Kaya, akin pong pinag-aralan ang buhay ni Abraham. Bakit sinasabing Abraham justified
by faith, not by works. Ang salaysay po ay nagsimula sa 12 kabanata ng Genesis. Kung inyong babasahin, 12 kabanata ng Genesis. Saan nakatira si Abraham? Kung atin pong buksan ng Genesis chapter 12. Sinabi ni Yahweh kay Abram. Abram pa pangalan dito ha. Baka masabihin nyo, asa naman si Abraham dito? Abram po muna, hindi bago siya naging Abraham. Ang sabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng inyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Sideway po. Kapag po ay tinuro ito sa mga may asawang lalaki, iwanan mo ang iyong asawa. Kaya marami pong lumilisan sa mga asawa. Hindi dahil sa pagsunod sa Diyos, kung hindi dahil sa pagsunod sa kanilang kagustuhan. Pero kay Abraham, ang sabi, lisanin mo ang iyong bayan at ang tahanan ng inyong ama. Pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang inyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain. At ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Ano? Ang ganda ng pagpangako ng Diyos kay Abraham. Sumunod ba si Abraham? Yes. Abraham obey Yahweh. Even though he didn't know where he was going. Lilisanin ang kanyang comfort zone. Ang kanyang mga magulang, ang kanyang bayan, ang kanyang kinalakihang lugar upang sumunod sa Diyos. Saan siya napunta? Siya ay dinala ng Panginoon sa lugar ng mga Kananaiyo, o mga Sakinean. Hindi lamang doon dahil nagkaroon ng taggutom, taghirap, siya ay dinala ng Diyos sa Ehipto. Ang sabi pa nga niya, si Sarah ay kanyang kapatid at hindi ipinakilalang asawa. Nagustuhan ni Paraon ang kanyang asawang si Sarah, ngunit pinarusahan ng Diyos si Paraon at si Paraon ay nagalit kay Abraham at sila ay pinalaya. Saan pa siya napunta? Ang kasama niya sa chapter 13, makikita natin doon, nakasakasama niya ang kanyang pamangkin na si Lot. At dumami ang kanyang kayamanan, dumami ang kanyang mga alagang tupa, at sila ay nagdesisyon na sila ay maghihiwalay. Ang sabi niya sa kanyang pamangkin, pumili ka ng lugar na inyong pupuntahan, at pinili ni Lot ang magandang Maynila, ipinagpalit sa Iloilo. Parang gano'n no? Pinagpalit sa napakagandang lugar na Makati kaysa sa lugar sa Jensan. Parang gano'n no? Or sa bayan ng Lopez, Quezon. At yun ang pinili ni Lot. Ang magandang lugar, maningning na Sodom
at Gomorrah. At si Abraham ay pumunta sa lugar ng Horeb o Nigeb. At siya ay napakayaman. Nakita niya si Melchizedek at ang sabi niya, ibibigay ko ang 10 bahagi ng aking kayamanan sa iyo. Oh, talagang sa pagsunod, hindi yung matatawaran ng pagsunod ni Abraham. Akin pong sinaliksik na mabuti. Sapagkat ako po ay tao lamang. Kapag kausap ko ang Diyos, ako ay may kondisyon. Paparehas din natin, maraming tao ang ganito. Lord, pag binigyan mo ako ng anak, aalagaan ko siyang mabuti. Ipapakilala kita sa kanya hanggang siya ay lumaki at maglingkod sa iyo. Pero si Abraham, sa aking pagsasaliksik, walang kondisyon. Siya lamang ay sumunod ng sumunod. Sa kabanatang 15 ay nakapag-usap siya sa Diyos. Ang sabi niya, naalala niya ang pangako ng Panginoon sapagkat ang Panginoon ang nangako sa kanya. Hindi naman siya ang nangako sa Panginoon. Paano mo akong pauraramihin? Tumanda na ako. At ang aking asawa ay isa ring bao. Pero sinabi sa kanya ng Diyos, sabi pa nga niya, ang aking tagapagmana ay iisa lamang, ang aking alipin. Sapagkat nung unang panahon, kapag walang anak ang amo, ang tagapagmana ay mga alipin, yung mga servant. Ang pangalan ng kanyang servant ay si Eliezer. Tandaan niyo yan. Sapagkat kung inyong babasahin ang Book of Genesis, ang kanyang alipin, ang kanyang inutusan upang ihanap ng asawa si Isaac hanggang matagpuan si Rebecca. Wala siyang kondisyon. Siya lamang ay sumunod. At ang sabi ng ating Panginoong Diyos kay Abraham, hindi mula sa alipin, kung hindi kay Sarah magmumula ang iyong descendants, ang iyong mga tagapagmana. Naalala ko po, kung ating bubuksan sa aklat ng Genesis chapter 15, dinala ng Diyos ni Yahweh, saan ba ito? Verse Verse 4, chapter 15. Subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Verse 5. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit. Verse 5. At masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Verse 6. Very familiar. Ano po? Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya'y itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Saan natin mababasa yan? Romans chapter 4. Nakikita nyo na ang pagkakaugnay ng aking isinasalaysay sa inyo. Verse 3 ng chapter 4 ng aklat ng Romans. Ano ang sinasabi sa kasulatan? Another hermeneutics. Kailangan mong basahin ang kasulatan upang maunawaan mo ang verse 3 ng Romans chapter 4. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos
Dahil dito, siya itinuring ng Diyos na matuwid. Chapter 15 ng Genesis, ilang taon ang pagitan ng talatang chapter 4 hanggang sa talatang chapter 6 ng aklat ng Genesis, napakahaba pong panahon. Napakatagal na panahon. 1,000 taon. Si Abram ay sumampalataya kay Yahweh. At dahil dito, siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Ano ang argument sa chapter 10 ng Romans? Pananampalataya? O pagsunod sa kautusan? O pananampalataya? Kailan ba binigay ang kautusan? According to Galatians chapter 3, 430 years before Abraham, there happened Exodus chapter 20. 430 years. Nanampalataya na po si Father Abraham bago po ibigay ang kautusan. Yan po ang argumento ni Apostol Pablo. So saan tayo magiging matuwid? Sa pagsunod sa kautusan o sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesus? Napakaganda po na makisinaad sa aklat ng Galatian. Sapagkat doon po ay sinaad na sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay itinuturing ng Diyos na taong matuwid. Ano ang ibig sabihin nito? Ang hindi nanampalataya sa Panginoong Hesus ay hindi matuwid. Why? Because Romans chapter 3 verse 23 says, "For all have sinned and fall short to the glory of God." All. Ano ibig sabihin? Mananampalataya man o hindi, lahat ay nagkasala. No exemption. Lahat ay nagkasala. Napatagal na panahon na pinaghintay ni Abraham bago matupad ang pangako. Kung ating babasahin ang Book of Genesis, ang pangakong anak ni Sarah ay nagkaroon lamang ng ganitong pangyayari nang sila ay nang si Abraham ay 100 taon at si Sarah ay 90 taong gulang. Ito po ay matatagpuan natin sa Genesis chapter 17. Katuloy nga po ng aking sinabi, kapag pag-aaralan natin ang Book of Romans, mababasa po natin ang buong lumang tipan. Mababasa natin ang buong Biblia kung ito'y ating pag-aaralan.
At katulad din sa bagong tipan, katulad sa atin, no? Ay ganun din ang pangangaral na sinabi ni Apostol Pablo. Book of Romans says, "For all have sinned and fall short to the glory of God." Yun po ang memorya natin, palaging memorya natin. Pero basahin natin ang verse 24 ng Romans chapter 3. Verse 24. Dahil po kami nag-aaral ng hermeneutics, ito po ay aking laging sinusundan. Pag may binasang talata, basahin mo ang mga nauna, basahin mo rin ang mga sumusunod. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Verse 24. Ngunit, dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Siya ang inialay, propitiation ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Paano naman tayo? Tayo ay mga sumampalataya sa kanya. Ang sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Epeso, Ephesians chapter 2, maaring nasa isip nyo na ang gusto sabihin, verse 8 and 9. Maaring memorya din natin yan. Verse 8. Sapagkat dahil sa kagandahang loob, pareho sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Tayo bilang mga tao, mahilig tayong magkwento. No? Sabi nga ng mga pastor na nagdaan sa ating iglesia, karamihan sa ating mga kwento, ang bida ay ako. No? Lagi nating ipinagmamalaki, achievement, what we have, what is what. Pero ang sabi ng Biblia, sa pag pinag-usapan ay kaligtasan, wala tayong maipagmamalaki. Katulad na napag-aralan natin kanina, sa creation, wala tayong bahagi. Wala tayong ambag. Kung wala tayong ambag sa paglikha ng Diyos sa ating mundong ginagalawan, wala rin tayong ambag kapag ang pinag-usapan ay kaligtasan. Sapagkat ito ay kaloob ng Diyos upang tayo ay hindi makapagmalaki. Kung si Abraham ay sumunod dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa kanyang pagsunod, ang lahat ay naibigay sa kanya. Dahil siya ay lahat ng pagsunod niya, siya ay naging mabuting ama ng pananampalataya. Kaya sa pangalawang aklat ng Epeso, kabanatang 2, talatang 10. Yan po, sinabi ko na po sa inyo. Ako po ay mahilig magbasa before and after the verse. Verse 10. Kung
ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa. Ang mabubuting gawa ay hindi pagsunod sa kautusan, kung hindi tugon sa anuman ng ating pinaniniwalaan, ang ating pinananampalatayanan. Na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Alam niyo, noong nakaraang year-end fellowship, yung mga naririto, hindi ba naibahagi ko sa inyo ang mga tatlong bagay? Rejoice always, pray always, and be thankful always. Why? Because this is the will of God for you in Christ Jesus. Kung wala si Kristo sa ating buhay, we can rejoice always. Kung wala si Kristo sa ating buhay, we can not pray always. At kung wala si Jesus sa ating buhay, hindi tayo makapagpapasalamat palagi. Yan po ang senior ko noong nakaraang year-end fellowship. Kaya mga kapatid, nawa ay matagpuan tayong matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Babasahin ko po ang verse 4 and 5 at dito po tayo magtatapos. Verse 4 and 5 ng Romans chapter 4. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob, kung hindi kabayaran. Marami po sa atin ang nagtatrabaho. Hindi po ba't ang binibigay sa ating sweldo, sa ating buwan-buwan, ay tinatawag nating sweldo? Yan po ay hindi kaloob. Hindi kusang loob na binibigay. Minsan pa nga ay iniipit ng ating mga employer. Verse 5. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa, kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan, ay itinuturing na matuwid. Itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Katulad nga po ng isinalaysay ko sa kanina, si Abraham ay tinuring na matuwid ng Diyos. Wala pa ang kautusan. Kaya sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, doon lamang tayo itatalaga ng Diyos na tayo ay matuwid dahil sa ating pananampalataya. Ang pananampalataya ni Abraham ang nagtulak sa kanya na sumunod at gumawa ng mabuti. Siya ay nagtagumpay sa mga pagsubok at siya ay nagpatuloy sa buhay na kasama ang Diyos. Kaya nga, ito ay isinulat ni Apostol Pablo. Ang lahat ng ating tinatanggap dahil tayo ay gumawa, ito ay kabayaran. At hindi kailanman may tuturing na katuwiran. Kaya ang sabi niya sa Galatians chapter 19, chapter 2 verse 19 and 20,
I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. But the life that I live now, it is Christ who lives in me. Nawa po, tayong mga mananampalataya ay magpatuloy na mag-aral ng salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga halimbawa ng aming amang si Abraham. Siya po ay naging ama ng mga mananampalataya sapagkat siya ay nanampalataya sa inyo nang walang kondisyon. Siya lamang po ay sumunod. Salamat po sapagkat ipinakita niyo rin kung sino kayo. Kayo ang tumutupad ng inyong pangako. Kayo ay hindi bound ng time. Ito man ay mabadali o matagal. Kayo ay nag-iisang Diyos na tumutupad sa inyong pangako. Higit sa lahat ay ang mga sumusunod at sumasampalataya sa inyong anak na inyong ibinigay upang siyang maging pangpaluab-bagloob ng inyong puot sa mga makasalanan na katulad namin. Salamat po, Panginoong, at salamat po, Panginoong Jesus, sapagkat ikaw ang nabayubay doon sa krus upang kami naman ay mapawalang sala at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa iyo ang luwalhati, sa iyo ang kapangyarihan, ang kataas-taasang papuri at pasasalamat. Salamat po. Amen. Katulad na sinasabi ni Pastor, sa pagkapahayag po ng salita ng Diyos ay hindi tinatanggap ang pagtatanong. Nawa po ay bukas ang ating mga puso at maging totoo ang sinabi sa aklat ng Hebreo. Ngayong, kung inyong narinig ang salita ng Diyos, ay huwag nating patigasin ang ating mga puso. Salamat po. Tayo po ay makakaawit ng awitin bago po tayo lumisan at bago po tayo magbigay. Sabagay, nabigay na kanina ang mga announcement. Ano po? At tayo po ay aawit ng doxology. Tayo po ay magsitayong lahat bago po tayo manalangin sa bawat isa. Meron po bang urgent prayer request bago po tayo manalangin? Nan? Aming Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat Ikaw ang nag-iisang Diyos na aming sinamba at patuloy na sasambahin. Kayo po ang siyang tumutugon ng panalangin at umaabot sa aming pangailangan. Nawa po, Panginoon, sa daraan isang linggo, muli ay aming nadalangin ang bawat isa. Nawa po sa paglista namin sa iglesyang ito, ay dala namin ang inyong pangalan. Dala namin ang inyong kapangyarihan. Dala namin, kasama namin ang banal na Espiritu na siyang magtataguyod sa amin at kami makikilala ng sanlibutan ito na kami ay makumana ng palataya ng aming Panginoong Jesus. Dakilang Diyos, sa oras na ito kami po ay naninikluhod at nananalangin
Nanawa ang bawat pamilyang nakatala sa aming talaan. Nawa po, Panginoon, kayo ang maging kasama namin. Dalangin namin sa lahat ang aming si Kuya Bert na nandoon sa probinsya upang makidalamhati sa kanyang kapatid. Kami rin po ay nakikidalamhati sa kanya. Nawa po ay samahan niyo siya at ang pamilya ng mga naiwan. Nawa po sa ganitong pagkakataon ay maihayag ang magandang balita ng kaligtasan. Ganun po ang aming pastor na mag-isang pumunta ng Batangas. Nakilang Diyos, dalangin namin na siya po ay inyong samahan, na siya po ay inyong pagpalain, na siya po ay maging pagpapala sa mga taong nakikinig doon sa Batangas. At nawa po, Panginoon, ang bunga ng kanyang pagkapagat ay maging korona at gantimpala mo sa kanya. Dakilang Diyos, kayo lamang po ang siyang makakagagabay sa kanya. Kaya ito po ang aming panalangin. Gawin po sa aming mga kabataan na hahayo at pagpupunta sa mga eskwelahan. Nawa po, Panginoon, ay bigyan niyo sila ng definite goal sa kanilang pag-aaral. Nawa po ang matataas na marka ay kanilang makamtan sa pamamagitan ng masusing pag-aaral. Samahan niyo po sila sapagkat kayo lamang ang magbibigay ng sapat na katalinuhan. At ganoon po sa aming mga professional, mga nagsisipag trabaho. Dakilang Diyos, nawa po ay madala namin ang aming mga ugaling Kristiyano sa aming lugar na pinagtatrabaho. Nawa po ay hindi namin isipin na kami ay mga alipin ng salapi, kundi kami ay alipin ni Kristo. Sapagkat nahayag sa iyong banal na kasulatan na kailanman ay hindi pwede kami maglingkod sa dalawang amo. Either we serve God or either we serve riches. Kaya po, Panginoon, nawa ang aming mga nagsisipagtrabaho ay samahan niyo. Sila po ay bigyan niyo ng kalakasan, ng katalinuhan, at magampanan ang kanilang tungkulin na ayon sa iyong kalooban. Ganun din po ang mga ina na siyang nagpapagala sa aming mga tahanan. Dakilang Diyos, loobin niyo po ng aming mga ina ng tahanan. Sila man po ay iniwan ng kanilang mga asawang lalaki o naiwan ng mga asawang lalaki. Dakilang Diyos, dalangin po namin na sila po ay inyong samahan. At ang mga ina po nakasama ang kanilang mga asawa, kaya ganun din po ang aming dalangin. Nawa ang inyong pagsama at higit na pangunawa sa kanilang mga anak at sa kanilang mga asawa ay maging lubos. At gawin din po sa mga asawang lalaki ang aming dalangin. Nawa po ay magpakita ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak at higit sa lahat sa kanilang mga asawa. Sapagkat yan po ang inyong tagubilin. Salamat po. Nawa po ay kasihan niyo kami at bantayan at samahan sa aming pag-ayaw sa sanlibutan po. Kayo po ang aming itataas at pasasalamatan sa lahat ng bagay. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magsihayo po tayong lahat at magpakabuti. Excellent, sir. Hindi ko po ha. Kamahin po si Pastor sa mga Announcement po sa iyo, kung na po kayo umuwi, ay ko tayo. Ay, hindi tayo kumanta. Happy birthday! Happy birthday to you.
Let's pray, pag-pray